Maaari ko buwang makita ang mga kamay ng mga taong nagtagumpay na sa Panginoon. Habang buhay, papupurihan Good afternoon, everyone. Come on, bigay natin lahat ng papuri, kadakilaan at pagsamba sa Panginoon na buhay. Hallelujah! Kay Jesus na ating Panginoon. Come on, give God the praise. Give God the glory and honor in Jesus' name. Hallelujah! Salamat po. We worship you, Lord. Hallelujah! The name of the Lord. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buong at siyang kublihan ko, O Diyos magpagkailanman. Minsan pa, ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buog at siyang kublihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang kublihan ko, buog at siyang kublihan ko, O Diyos magpagkailanman. Minsan pa, sabihin mo sa Panginoon, ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buog at siyang kublihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah! Sige, purihin mo ang Diyos kung nasan ka man. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buog at siyang kublihan ko, O Diyos magpagkailanman. Minsan pa, ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buog at siyang kublihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Minsan pa, sabihin mo sa Panginoon, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo
minsan pa. Hallelujah. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah. Praise you, God. Purihin ka, O Diyos. In Jesus' name, hallelujah. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, pag-ibig ay nihanda. Sa pag-ibig mo, laging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatakot. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Sa iyong biyaya, hallelujah. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. O mangusap ka, O Diyos, mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatakot. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Tanggulan ng
hinahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Hallelujah, purihin ang Diyos sa atin. Oh, purihin ikaw, Yahweh. Hallelujah. Heavenly Father, thank you once again sa hapong ito. Kami po ay tinipon mo sa lugar na ito, sa bawat tahanan. At alam po namin, ikaw ay nasa aming kalagitnaan sapagkat ikaw ang nagsabi, 2 o 3 na nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay nandoon sa kalagitnaan. Ngayon po, mag-aaral po kami ng iyong mga salita. Sa pagkakataong ito at sa panahon na ito, kailangan po namin ng iyong salita sapagkat ang salita mo'y kayamanan. Sa bawat isa sa amin, nagpapalakas ng loob, nagbibigay ng pag-asa. Thank you, Lord. May you give us the spirit of wisdom, the spirit of knowledge, the spirit of revelation, so that we may know you better and deeper, O God. And let the eyes of our understanding be enlightened. Thank you, Jesus. We take authority over this place and over every houses and every families. In the mighty name of Jesus, we cut every plans and communication of the enemy, the devil. In the name of the Lord Jesus Christ, all his plans. And we allow nothing but the Spirit of the living God in every houses and in this place, oh God. Thank you, Father. May your name be exalted. May your name be glorified. Tinataas ka po namin sa pinakamataas, pinakadakilang pangalan, ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, ang pangalan ng Panginoong Jesus sa taga Nazareth. Amen. 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 Magandang hapon sa bawat isa sa atin, sa mga tahanan nang nakikinig. Ngayon ay patuloy tayo nag-aaral ng mga salita ng Panginoon. At napakabilis ng panahon, parang kailan sandali lang narito na naman tayo sa pag-aaral. Pero hindi po tayo nagsasawa na mag-aral ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na meron tayong mga crisis. Meron tayong crisis, pestilence. Kailangan natin ang salita ng Panginoon. Sabi ng Bible, you sent your word and healed us. Ang salita ng Diyos nagpapagaling. At pag nagpagaling ang Panginoon, complete healing yan, spirit, soul, and body. At yan po ang ginagawa ng ating Panginoon. Ngayon, ay pinag-aaralan natin ang the 7 churches in the book of Revelation. The last book of the Bible. Sabi ko nga, ito ay mahalaga sapagkat inilagay ang mensaheng ito sa 7 churches in the last book of the Bible, in the book of Revelation. So hindi lang ito basta simple, kundi ito'y may kinalaman sa mangyayari sa atin sa hinaharap. Napag-aralan natin ang book of Ephesus, yung mga taga-Ephesians, at may hinanap sa kanila ang ating Panginoon. Hinanap yung pag-ibig nila sa Diyos. This time, ang Smyrna, out of the 7 churches, 5 ang sinabihan ng Panginoon na repent. But yung 2 church ay hindi sinabihan ng Panginoon ng repent. Ito yung sa Smyrna at saka ang isa yung Philadelphia. At para bang naging perfect ang pagtingin sa kanila ng ating Panginoon. So basahin muna natin sa Revelation chapter 2 verse 8 hanggang 11. Ganito ang sinasabi. To the angel of the church in Smyrna write, these are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. I know your affliction and your poverty,
yet you are rich. I know the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. Then sa verse 11, he who has an ear, let him hear. So yung verse 11 ay sinasabi ng Panginoon, sino mang may pakinig ay makinig. Ayan, pag narinig mo yan sa ating Panginoon, ibig sabihin, mahalaga yung sasabihin niya sa atin. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt at all by the second death. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So yan ang ating pag-aaralan. Ang lugar ng Smyrna, yung church sa Smyrna. Now, tingnan natin muna yung background ng Smyrna, the city of Smyrna. Sabi diyan, the city of Smyrna was located around 35 miles north of Ephesus and was established by Alexander the Great. Of the seven cities Jesus addressed, Smyrna was considered by far to be the most beautiful. So ang lugar na ito ay napakaganda. It was known as the glory of Asia. Okay, dito sa book of sa Smyrna ay pinaliwanag din dito yung characteristic of Jesus Christ. Now, pag binasa mo ang Book of Revelation, yung mga chapter 1, chapter 2, makikita mo yung characteristic ni Jesus Christ. Ang sabi diyan, unto the angel of the church in Smyrna write, these things says the first and the last, who was dead and came to life. So alam natin, si Jesus Christ siya ang first and the last, at alam natin na iyan ang ating Panginoong Jesus because siya ang namatay at nabuhay na maguli. Here, Jesus chooses to describe himself as the first and the last. A reference to chapter 1 where he called himself the Alpha and the Omega. Sinabi naman ng Panginoon sa chapter 1, siya ang Alpha and the Omega. Ang ibig sabihin, the Alpha is the first letter in the Greek alphabet and the Omega is the last letter. So in English, ay sinasabi ng Panginoon sa English, I am the A and I am the Z. Okay, tingnan natin yung commendation sa mga taga-Smyrna, the church in Smyrna. Sabi diyan, I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. And I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Sa ang commendation, tiningnan ng Panginoon at nakita ng Panginoon ang kanilang performance. Mga kapatid, tinitingnan ng Panginoon ang performance natin, how we serve the Lord. Yung hindi lang basta tayo nagsiserve sa Panginoon, kundi we give the best ang pagsiserve natin sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat He gives His best to us. Binigay nga niya ang pinakamaganda sa atin. Binigay niya ang kanyang sariling buhay. Sabi sa Romans, kung naibigay niya ang lahat, ang pinakamahalaga sa kanya, ay binigay niya ang kanyang buhay, mayroon pa bang ipagkakait ang Panginoon? Wala na. But Jesus knows their performance. So nakikita din ng Panginoon yung ating performance, how we serve the Lord. And if we serve the Lord, give the best in serving the Lord. So I know your work, sabi ng Panginoon. Ito ay the same phrase na sinabi din ng Panginoon sa Church of Ephesus. Sabi ng Panginoon, I know your works. So nakikita ng Panginoon yung ating ginagawa. Yung works dyan na sinasabi ay yung pagsiserve natin sa ating Panginoon. Papaano na, kumusta na ang pagsiserve natin sa Panginoon? Napipilitan lang ba? Merong mga tao napipilitan lang mag-serve. But we must give the best when we serve the Lord.
Sa totoo lang, di ba nababanggit sa palagi na nating napapanood sa yung mga frontliners, di ba? Yung mga doctors, yung mga janitor sa mga ospital, yung mga nurses. But sa totoo lang, tayo din ay mga frontliners. Okay? Ay ang mga live stream team, mga frontliners, yung mga nagbibigay ng salita ng Panginoon, frontliners din tayo. At actually, yun ang mahalaga, yung ginagawa natin. Bakit ko sinabing tayo ay frontliners? Because, di ba, ang ginagawa ng gobyerno ay nagbibigay sila physically, materially, binibigay nila, di ba, yung mga pagkain, yan. Yun namang mga nasa ay binibigay nila ang kanilang buhay para gumaling yung mga pasyente. But sa atin, ang ibinibigay natin, hindi physical, hindi material. Binibigay natin ay mas mahalaga. That is spiritual. Amen? Binibigay natin sila ng Word of God. At ang Word of God, nagbibigay ng pag-asa, lumalakas ang loob, nagkakaroon sila ng faith. At alam naman natin, pag nagkaroon ng faith ang tao, yung kung siya'y may sakit, gagaling yan. So mahalaga tayo ay mga frontliners diyan. Yung mga cell leader, you are frontliners. At sinabi dito ng Panginoon, I know your works. Mga kapatid, hindi tayo dapat nahadlangan ng pestilence na ito ng coronavirus sa paglilingkod. Kahit na tayo nasa ating mga tahanan, pwede kayong maglingkod, mga kapatid. Because, sabi ko nga, this is an opportunity that you serve your family. Paano ka mag-serve sa family? Paano ka magpapagamit sa ating Panginoon? Ayan, yung mga cell leader, pwede rin kayong magbahagi ng sa inyong mga cell group. Diba? Mayroon isa sa atin dito, cell leader, nagbabahagi din through Zoom or anuman. Nagbabahagi sila. And then yung isa pang pwede nyong mapaglingkod sa Panginoon, di ba naririnig nila, yung pamilya nyo, naririnig nila ang salita ng Panginoon pag nagbabahagi ako every Thursday and every Sunday. Oh, yan, pwede tayo mag-consolidate dyan. Mga matured Christian, mga cell leader sa mga tahanan, mga ama ng tahanan, consolidate yung tahanan mo, ipaliwanag mo ang salvation, paliwanag mo how to pray, paliwanag mo ano ba ang faith, paliwanag mo ano ba ang salvation ng ating Panginoon, paliwanag mo about the Word of God, paano magbasa ng Word of God. So, consolidation yan, mga kapatid. So, dito, kahit na tayo naka-quarantine, pwede ka pa rin paggamit sa Panginoon sa bawat tahanan. Okay? I-consolidate natin sila, turuan natin sila ng Bible, even 15 minutes, 30 minutes. Ayan, ipaliwanag natin kung anong naririnig nila dito. Okay, so hindi tayo mahadlangan. Sabi ni Lord, I know your works. So tinitingnan ng Panginoon yung ating performance. Ano ba ang performance natin? Tayo ba'y nahadlangan? Pag sa Bible, yung mga lingkod ng Panginoon hindi nahahadlangan. Like the Apostle Paul, di ba? Minsan nabibilanggo siya, pero sa mga bilangguan, nangangaral pa rin siya at mayroong naliligtas doon. So hindi nahahadlangan ang salita ng Panginoon. Even yung Book of Revelation, ang sumulat ng Book of Revelation, itinapon siya, na-exile siya sa island of Patmos, pero hindi pa rin siya napigilan na paglilingkod ng Panginoon sapagkat doon sa island of Patmos ay sinulat niya yung Book of Revelation, yung mga revelation ng ating Panginoon. So dito, hindi mahadlangan tayo ng quarantine. Kahit na tayo sa mga bahay lang, pwede tayong paggamit sa ating Panginoon. Mag-serve tayo sa ating Panginoon. Okay? So, the church in Smyrna likewise was working unto the Lord, and Jesus recognized their ministry. Mga kapatid, pag ikay napapagamit sa Panginoon, nire-recognize ng Panginoon ang ministry mo. Kahit hindi ka nakikita ng leader mo, ay nakikita ka ng ating Panginoon. Nire-recognize ng Panginoon yan.
Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unjust. He will not forget your work. Mga kapatid, hindi nakakalimutan ng Panginoon yung paglilingkod mo. Hallelujah. Pati yung prayer, paglilingkod yan. Hallelujah. So sabi dyan, Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. So sabi ng Panginoon dyan, hindi siya unjust. Parehas ang ating Panginoon. He will not forget your work. At ang sabi dyan, and the love you have shown Him. Yung pag-ibig ng Panginoon. So dapat dito sa quarantine, nakikita yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sa mga pamilya natin, paano ba natin sila tinutulungan? Paano ba natin sila ini-encourage? Your encouragement, kailangan yan. Kasi maraming nahihirapan dito sa quarantine. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi ni Paul, therefore my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So yan ang sinasabi ni San Pablo, my beloved brethren, be steadfast. Ay talagang dapat tayo steadfast tayo sa ating faith, steadfast sa ating pananalangin, steadfast sa pagbabasa ng Bible. Immovable, hindi tayo nakikilos, hindi tayo pwedeng makilos ng anumang pestilence sa mundong ito, ng anumang mga crisis. Be immovable. Always, at just sabi diyan, always abounding in the work of the Lord. Hindi tayo nga mapipigilan. We are always abounding in the work of the Lord. Kahit saan tayo dalhin, ay pwede tayong gamitin ng Panginoon. Sa inyong mga tahanan, again, hallelujah. Sabi ko nga, blow the trumpet, sound the alarm. Hallelujah. Sapagat sabi, always abounding in the work of the Lord. Gumawa kayo ng pamamaraan, how you serve God sa inyong family ngayon. Hallelujah. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Hindi nasasayang yung lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Katulad nga ng isang sinabi ng isang mangangaral, lahat ng ginawa mo para sa mundong ito, walang kabuluhan yan. Ang lahat ng ginawa natin para sa Panginoong Jesus, pangwalang hanggan yan. Merong reward yan, mga kapatid. And then, sabi ng Panginoon, nung tingnan niya ang Church of Smyrna, He knows their tribulation. So He knows your tribulation. Actually, itong tribulation ay maraming, para bang sa iba, yung pestilence na ito ay tribulation na sa kanila yan. Yung iba walang makain, yung iba pressure, walang maibili ng pagkain, kahit na available sila. But the word, sabi ng Panginoon, He knows your tribulation. The word tribulation in Greek is klipses, which means pressure. Yan. Itong coronavirus na pestilence na ito, maraming pinipressure na tao na ito. Okay? Pinipressure talaga, hindi sila makalabas. And I believe sa ngayon may ginagawa ang Panginoon. On this crisis, may ginagawa ang Panginoon. Hallelujah. Mayroong mahalagang bagay na ginagawa ang Panginoon sa tao. So what is interesting is that Smyrna is the Greek word for myrrh, which means bitter. Ang myrrh po is a small fruit just larger than a pea and is known for the fragrance it gives off when it is crushed. Pag nakrush po siya, nagbibigay siya ng fragrance, ng bango, ng halimuyak. Yan pong myrrh na yan ay one of the gifts ng mga magi kay Jesus Christ, along with the gold and frankincense and myrrh. Kasi yung myrrh ay ginagamit yan sa anointing. Okay? So sabi ko nga, yung tribulation, I believe
Bakit inilagay ng Panginoon itong 7 churches and even kasama yung Smyrna dyan sa Book of Revelation? Because hindi natin alam ang mangyayari sa future. Sa ngayon, ang Pilipinas ay napakalaya natin, napakalaya tayo sa worship. Wala nagbabawal sa atin. Ay, dumating lang itong coronavirus pero hindi, patuloy pa rin tayo. Pero we have freedom. Freedom na matindi yung freedom natin. In other countries, hindi ganon. Sa Middle East, hindi freedom. Walang freedom sila sa pagsasalita ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Even in communist countries, wala silang freedom. Pero hindi pa rin nahadlangan. Alam mo ba na even sa China, yung communist country, yan pala ang pinakamaraming Kristiyano dyan sa China. Because in spite of the persecution and tribulation and persecution, lalo silang dumadami. In the book of Acts, ganon din. Nung pinipersecute ang mga believers, lalo silang dumami kasi na-scattered sila, lalong dumami. And I believe after this pestilence na crisis ng coronavirus, lalo tayong dadami mga kapatid. Because this is the time of harvest. Mag-harvest tayo. Okay? Even now, maraming nararating itong pinapangaral natin. So the word tribulation ay pressure ang sinasabi dyan. Yung pressure may pagpapala dyan. Maaring dalawang klase ang nangyayari sa pressure. Pressure, pag pinipressure, yung iba ay nagpapanik. Yung iba natataranta. Yung iba ay nagsusuicide. Yung iba nagpapakamatay. Because of too much pressure. Diyan dumadating sa tao yung depression because of pressure. But pag-aaralan natin in positive ways, yung pressure, magiging malaking tulong sa atin yan. Because yung pressure ay nagbibigay yan ng kabutihan. Kung titingnan natin, kung haharapin natin ang pressure positively. For example, yung wine. Okay, yung wine, ang wine kasi ay galing sa ubas. Paano nagkaroon ng sweet wine? Okay, meron tinatawag na wine press. Doon ay dinudurog yung mga ubas para magkaroon ng sweet wine. Okay? Ganon din ang diamond. Ang diamond ay nangyayari at nagagawa ang diamond through pressure. Di ba? Yung coal, pag nape-pressure yan, nape-pressure ng init, nagiging diamond yan sa tindi ng pressure. So yung pressure sa mga Kristiyano, kailangan harapin natin yan positively. Like ngayon, may pressure tayo ng coronavirus. Kailangan harapin natin yan positively by faith, na tayo ay, pag mayroong pressure, ibig sabihin, pinapaganda pa ng Panginoon ang ating buhay. Okay, kailangan lang alam natin paano natin harapin o paano natin i-deal yung pressure sa ating buhay. Kasi kung titingnan mo sa Bible, talagang dinadala ang mga Kristiyano sa pressure. Even the Apostle Paul, maraming pressure, maraming persecution sa kanya, pero lalo siyang nagamit ng ating Panginoon. Sa pagyang pressure na yan ay hinarap natin positively, merong magandang mangyayari sa buhay mo. Maaring maging prayerful ka. I believe sa coronavirus na ito, maraming naging prayerful na mga Kristiyano. At even hindi Kristiyano, nagiging Kristiyano. Nakikita ko sa internet, nagluluhuran sila sa kalsada, sa Brazil, sa kung saan-saang mga bansa. Lumuluhod sila sa ating Panginoon at kinikilala nila na walang magagawa ang tao. So makikita natin talaga yung pressure ay inaalaw din ng Panginoon yan para magkaroon ng magandang magagawa sa buhay mo. Maaring diyan ka maging mature na Kristiyano. Kasi tinetest tayo ng ating Panginoon. Okay. So sabi ng Panginoon,
I know your tribulation. So bakit binigay ito ng Panginoon? Again, inilagay ito ng Panginoon sa Book of Revelation because hindi natin alam ang future. Sabi ko nga, malaya natin magpahayag ng salita ng Diyos, walang kumukontra sa atin. Kung mayroon man tayong persecution, ay mga salita lang, laway lang. Pero yung wala pang nakukulong dito, wala pang pinapatay dahil sa nangaral sa salita ng Diyos. Pero hindi natin alam. Like the coronavirus, hindi natin ine-expect na magkakaroon ng pestilence na ganan. Kaya nataranta agad ang mga tao. So hindi natin alam in the future kung mayroon talagang tribulation. Kasi pag binasa mo ang Book of Revelation, mayroon talagang tinatawag na Great Tribulation. Sabi ko nga, uulitin ko, mayroong ibang paniniwala dyan about the rapture, mayroong pre-trib, mayroong mid-trib, mayroong post-trib. Ang paniwala ng PHI, pre-trib, pre-tribulation. Before the tribulation, kukunin ka na ng Panginoon. But how about kung hindi pre-tribulation? Kung padaanin tayo ng Panginoon sa Great Tribulation, ay baka tayo ay hindi nakapaghanda. Sasabihin natin, Lord, bakit dinaanan namin ito? Dahil ito naman ang aming paniniwala. So mahalaga rin na paghandaan natin because we do not know the future. Ngayon malaya tayo pero hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap. Okay? And then number 3, Jesus knows their poverty. Nung tingnan ng Panginoon yung church ng Smyrna, he knew their poverty. Mahirap itong church na ito. But ito ang sabi ng Panginoon. Okay, sa mahirap na church na ito ang sabi ng Panginoon. I know your works, tribulation, and poverty. But sabi ng Panginoon, but you are rich. Bay, kakaiba talaga si Lord. Bakit ba sinabi ng Panginoon, I know your poverty, but you are rich? Ngunit mayaman ka. Ang ibig sabihin itong Church of Smyrna, mahirap physically, but sabi ng Panginoon, ang encourage namin ng Panginoon, you are rich. Ang sinasabi ng Panginoon, ang tunay talagang kayamanan ay yung kayamanan na galing sa Panginoon. Sapagkat itong church na ito, mahirap, physically mahirap, materially mahirap, financially mahirap, but sabi ni Lord, you are rich. Anong sabi ng Panginoon? So, totoo talaga yan. Sapagkat kahit naman magkaroon ng bilyon ng tao, kung hindi naman siya nakakakilala sa Panginoon, wala pa rin kwenta yon. Kahit na anong yaman ng tao sa mundong ito, physically and materially and financially, kung wala siyang kaugnayan at connection sa Diyos, mahirap pa rin siya. But itong church ng Smyrna, sabi ng Panginoon, I know your poverty, I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. Mga kapatid, we are rich. Yung iba talagang, basta meron tayong connection sa Panginoon, nagkaroon tayo ng karanasan na born again tayo, na connect tayo sa Diyos na Panginoon, talagang you are rich. Una, you are rich because merong eternal life na inilalaan sa iyong Panginoon. Again, sa John chapter 14, sabi ng Panginoong Jesus, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Ikaw ba'y may mansion sa mundong ito? Ako walang mansion sa mundong ito, pero ako'y may mansion. Meron tayong mansion sa Panginoon. Hallelujah. I will go and prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again para kuhanin tayo, dalhin tayo sa piling ng ating Panginoon. Pangalawa, you are rich in relationship sa ating Panginoon. Yung makonek ka lang sa Diyos, yan ay kayamanan. Amen? Sapagkat yung mga tao na may kayamanan nga sa lupa, na sa kamunduhang ito o sa buhay na ito, marami silang kayamanan physically, financially, maraming mga ari-arian. But kung hindi nila kilala ang Panginoon, mga pansamantala yan, yung kayamanan nila.
yung kayamanan ng mga naniniwala sa Panginoon, pangwalang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon dito, yung tunay na kayamanan. Sabi ng Panginoon, you are rich. Kung ikay may relasyon sa Panginoon, you are rich. Hallelujah. Because you know your destination. You know your future. You know that you have eternal life. You know your relationship with God. Hallelujah. You know how to pray with God. That is, mga wealth natin yan. Hallelujah. Then, sabi ng, yun ang sabi, He knows their poverty. Jesus states that they are actually rich. Okay? Sa panahon kasi yon, merong poverty, merong kahirapan ang church ng Smyrna because ang church ng Smyrna ay persecuted church. Siguro kung persecuted, hindi sila mabagyan ng pagkakataon na makapagtayo ng mga business, ng mga kanilang pagkakakitaan because they are persecuted. But alam ko, even they are persecuted, alam ng Panginoon ang kanilang kalagayan. Kapatid, alam ng Panginoon ang ating kalagayan. If you have a relationship with God, you are rich. Mayaman tayo sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang kayamanan natin hindi pansamantala. Ang kayamanan natin pangwalang hanggan. Pangapat, Jesus knows their persecution. Sabi doon, and I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Ang mga persecutor nila, mga Hudyo. Okay? At pinipersecute sila ng mga sinasabing they are Jews, but they are not. They are not really Jews. Okay, so kailangan din, yan, pinipersecute sila. Ang pastor po ng Church of Smyrna ay si Bishop Polycarp. Si Polycarp. The pastor of the Church of Smyrna was a former student and a disciple of the Apostle John. Disciple ni Apostle John yan. At ang pangalan niya nga ay Polycarp. Polycarp's ministry and life came to a noble end in AD 156. Kasi grabe nga ang persecution sa kanila. At itong bishop na ito, si Polycarp, na disciple ni Apostle John, ay nagsuffer talaga. Actually, namatay siya. Polycarp's ministry and life came to a noble end in AD 156. Kasi iniharap siya, Polycarp was marched into a 20,000 seat amphitheater where a mob anticipated a final showdown. Kasi nung panahon na yon, pag pinipersecute sila, inilalagay sila sa amphitheater. Kumbaga sa atin yung mga yung ultra, yan, ilalagay sa gitna, parang pagtatawan, persecute, susunugin, yung iba pinapakain sa mga leon. Yun ang kanilang parang pinapanood nila at nagsasaya sila. But sabi doon, as he stood before a hostile, bloodthirsty proconsul, he was commanded to renounce Christ. Sabi ng proconsul na persecute sa kanila, renounce Christ para hindi ka namin sunugin. But ito ang sagot ni Polycarp. 86 years have I served Him. 86 years have I served the Lord. 86 years na ang edad niya. O yung pagsiserve niya sa Panginoon. And He never did me any harm. How can then I blaspheme my King and Savior? So yun ang sabi ni Polycarp, 86 years na naglingkod ako sa Panginoon. Wala siyang ginawang masama sa akin. How can I renounce my King and my Savior? Then the governor of the province shouted, I will have you destroyed by fire unless you change your attitude. Magbago ka, renounce mo si Jesus Christ. Kung hindi, susunugin ka namin.
And then sabi doon, Polycarp answered, "You threaten me with fire, which burns for an hour, and after a little is extinguished. But you are ignorant of the fires of the coming judgment and of eternal punishment reserved for the ungodly. Why do you delay? Bring it on," sabi niya, "bring on what you will." Sige, sunugin niyo ako. Sapagkat yun sinasabi sa Tagalog, tinetreat mo ako na ako'y susunugin mo, 1 oras lang yan. Yang apoy na sinasabi mo, 1 oras. But you are ignorant sa apoy ng judgment ng Panginoon, which is eternal punishment. Ayan. And then sabi ni Polycarp, "Why do you delay? Bring it on." Sige, sunugin niyo ako. At talagang sinunog siya. Namatay siya. The mob gathered wood and torches and cheered as the old man was led to the stakes. But sabi doon, as the flame consumed his body, Polycarp, nanalangin si Polycarp. And this is his prayer. "Lord, I thank you that you have graciously do me worthy of this day, of this hour, that I may be a part of the number of martyrs to die for Jesus Christ." Nagpasalamat pa siya sa Panginoon habang siya'y sinusunog. Mga kapatid, yan ang sabi ni San Pablo, "For me to live is Christ and to die is gain." Sa Pilipinas nga, wala pang namamatay o wala pang pinapatay at wala pang pinipersecute na pinatay dahil sa pangangaral. Mayroon sigurong ilan, but hindi, Now, ito yung crown. Merong reward, mga kapatid. Kaya hindi nga nasasayang yung paglilingkod natin sa Panginoon because mayroong rewarding. Ang ibig sabihin ng rewarding, yun ang Bema Judgment. I-judge din tayo ng Panginoon sa ating ginawa para sa Kanya. Yung Bema Judgment, hindi ito hell. Hindi papuntang hell yan. Ang Bema Judgment ay rewarding kung ano ang ginawa mo para sa Panginoon. But ito ang sabi ng Panginoon, meron tayong crown. So, kukurunahan tayo ng Panginoon. Revelation chapter 2, verse 10 to 11. Sabi doon, "Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you." Demonyo, sabi niya, ilalagay ko sa bilangguan. "And you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life." So tayo, mga kapatid, meron tayong crown. Hallelujah, the crown of life. Mayroong crowning sa langit, mayroong rewarding sa langit. Kaya sabi nga sa Bible, "Be steadfast, be immovable, always abounding in the works of the Lord, for you know that your work is not in vain in the Lord." Hindi nawawala ng kabulahan. Bakit? Merong crowning, merong rewarding sa kalangitan. Okay? Meron pang sinabi, verse 11, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Inuulit-ulit ng Panginoon, "He who has an ear." Pag sinabi ng Panginoon yan, makinig ka. He who has an ear. Sino may pakinig? May pakinig ba kayo? May tainga ba kayo? Let him hear what the Spirit says to the churches. So pakinggan natin ito kasi alam nyo, mga kapatid, yung pinapakinggan mo ngayon ay magiging advantage yan sa yung future. Pag naranasan mo na yung mararanasan mo in the future, hindi nga natin alam nga di ba? Hindi natin alam ang future. But kung mangyari yan, ang ating Panginoon na mag-iingat sa atin. And then sabi diyan, "He who overcomes will not be hurt at all by the second death." Ano bang second death ang sinasabi ng Panginoon diyan?
Siya daw na nag-overcome. Kaya dapat talaga mga overcomer tayo. And we will overcome, we can overcome by the blood of Jesus. Ayan, and by the word of their testimony, even to the point of death. Sabi diyan, he who overcomes will not be hurt at all by the second death. Ano bang second death na sinasabi ni Lord diyan? Okay, yung second death na sinasabi ng Panginoon diyan is hell, impyerno yon. That is the lake of fire. Okay? And then, kasi yung first death, ang sinasabi, yung first death ay yung physical death. Yung mamamatay tayo sa ating katawan. Ililibing ang ating katawan, ganon. Yun ang first death, physical death ang sinasabi doon. The second death is spiritual death. That is the lake of fire. So matindi yan, mga kapatid. Kaya mahirap na mamatay ang tao sa mundong ito nang walang Diyos sa kanyang buhay. Sabi ko nga, that is the real and great tragedy. Na pag namatay ang taong walang Diyos, papunta siya sa second death. That is the lake of fire. Ano ba yan? Revelation chapter 20 verse 6. Sabi doon, blessed and holy are those who have part in the first resurrection. Okay, binanggit din dito, first resurrection. Ano ba yung first resurrection? That is our rapture. Yan ang sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4. Dadating ang Panginoon, kukuhanin niya ang kanya, yung mga binili ng dugo ng Panginoon. Ang tawag doon, rapture. Ang tawag diyan, first resurrection. Ang second resurrection ay magre-resurrect yung mga patay papunta sa great white throne judgment. Ang tawag doon, second death. Okay. Sabi diyan, blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them. Yung first, kapag ikay na-rapture, nagkaroon ka ng first resurrection, hindi ka mahaharm ng second death. Babasahin ko ulit. Revelation chapter 20 verse 6. Kaya blessed tayo. Blessed and holy. Kaya pinagpala tayo. Kung naniwala tayo sa Panginoon, pinagpala ka talaga. Kung may kaugnayan ka sa Panginoon, mayroong pinagpala ka talaga. Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. Bakit daw? The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years. Yan ang tinatawag ng millennium, yung 1,000 years. O, tingnan natin yung second death na yan. Revelation chapter 20 verse 14 to 15. Sabi diyan, then death and Hades were thrown into the lake of fire. You remember Hades? Saan ang binanggit ang Hades? Doon sa Luke chapter 16. Yung kwento, yung story ng Panginoon kay Lazarus and the rich man. Pareho silang namatay. And sabi doon, nung mamatay si Lazarus, nandoon siya sa bosom of Abraham. That is the paradise. Yung isa naman, yung mayaman, napapunta siya sa Hades. At yung Hades doon, dinescribe, sabi nung mayaman, nakita niya si Abraham, Abraham, amang Abraham. Ano bang nililimos niya? Sabi niya, okay, una muna. Sabi niya, amang Abraham, pwede bang utusan mo si Lazarus? Papuntahin mo sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kapatid, para mangaral at sabihin dito ang aking kalagayan, na nandito ka sa Hades. Naghihirap na siya sa Hades. At sabi niya, Lazarus, amang Abraham, utusan mo si Lazarus, papuntahin mo sa aking tahanan. Mga kapatid, ito ang panahon natin. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Because there is hell. There is Hades and there is hell. Okay? Pamaya, paliwanag natin yan. Then, sabi ni Abraham, ay hindi na pwede. Hindi na siya pwedeng bumalik. At sabi niya, sabi na ni Abraham, nandidiyan naman si Moses.
Nandiyan ang mga sinulat ni Moses, basahin na lang nyo. Mga kapatid, nariyan ang Bible. Ang Bible ang nagsasabi kung saan ang iyong destinasyon. Hallelujah! Huwag niyong aksayahin. Yung mga nakikinig ngayon, read the Bible, read the Word of God bago mahuli ang lahat. Huwag mong hintayin mamatay ka bago mo saka mo hanapin ang Bible. Ngayon pa lang, basahin niyo ang Bible because ang Bible ay nagsasabi sa atin, nagtuturo ng buhay na wala hanggan para sa Panginoon. Ang Bible ang nagsasabi, Jesus is the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but through Him. And then, yun ang sabi, ang isa pang kahilingan nung mayaman. Okay, ang isang kahilingan, sabi niya, Amang Abraham, papuntahin mo dito si Lazaro sa aking lugar. At kahit man lang isawsaw niya yung kanyang daliri sa tubig at ipatak sa aking dila sapagkat ako'y naghihirap sa lugar na ito. There is Hades, there is hell. Hades pa lang yung kapatid, naghihirap na siya, may apoy. Merong mga uod na hindi nawawala. Eternal na mga uod. Merong Hades. Now, yung Hades, makikita natin, naghihirap na yung mayaman doon. But sabi dito sa Revelation chapter 20, verse 14 to 15, hindi yun ang final. Sabi doon, then death and Hades were thrown into the lake of fire. Ay kung sa Hades, naghihirap na siya. Mas matindi, di ba? Sabi sa Hades, isang patak lang ng tubig sa daliri, isawsaw at ilagay sa akin dila. O, gaano siya kahirap, di ba? But sabi dito, yung Hades, itatapon pa sa lake of fire. Hindi nagbibiro ang Panginoon, mayroong lake of fire. Mayroong impyerno. At ginawa na ng Panginoon ang kanyang magagawa. Bumaba siya mula sa langit, nagkatawang tao. Ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin ka dito sa eternal fire na ito. Sabi diyan, the lake of fire is the second death. O, di ba? Purihin ang Panginoon. Sabi doon, blessed and holy. Kapag ka ikay napasama sa first resurrection, sapagkat hindi mo mararanasan ang second death. Ang second death ay doon sa lake of fire. Can you imagine lake of fire? Wala pong time out dyan. Walang ventilador, walang aircon. Walang comfort dyan sa lake of fire. And it is eternal, kapatid. Mabuti lang sana kung 1,000 taon lang yan dyan. O 1,000,000 taon. Ay sabi dyan, eternal eh. Nakakatakot talaga yan, eternal. But hindi inilalaan ng Panginoon mapunta ka dyan. Napupunta ang tao dyan by choice. Pinili niya. Pag pinili mo si Jesus Christ as your Lord, tinanggap mo siya as Lord and Savior, hindi ka mapupunta dyan. That is your choice. Kaya yung mga nakikinig ngayon, receive the Lord as your Savior and Lord. Okay. Babasahin ko ulit para maintindihan natin at malaman natin yung napakahalagang ginawa ng pagliligtas ng Panginoon sa atin. Revelation chapter 20 verse 14 to 15, then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. And then sa verse 15, if anyone's name was not found written into the book of life, he was thrown into the lake of fire. Ang tanong ko sa inyo, nakasulat na ba ang pangalan nyo sa aklat ng buhay? Isinusulat ng Panginoon ang pangalan ng mga tao sa aklat ng buhay if they believe in the Lord Jesus Christ. Repent, and return to the Lord and accept the Lord as their Lord and Savior. Pag tinanggap mo ang Panginoon, nagrepent ka, you believe in the Lord Jesus Christ, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved.
Kailangan maligtas ang tao. Saan maliligtas daw? Sa lake of fire. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Mayroong lake of fire. Kaya matindi ang sacrifice ni Lord para hindi tayo mapunta dyan sa lake of fire na yon. Repent and return to the Lord. Receive the Lord as your Lord and Savior. Para mailagay ang iyong pangalan dyan sa book of life. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So that is a warning. Matinding warning yan. Ang tao kasi, wag mo sasabihin, bukas na ako tatanggap kay Lord. Bukas na ako maniniwala, bukas na ako magre-repent. Sabi ng Panginoon, today is the day of salvation. Napapansin nyo sa aking mga pangangaral, lagi kong sinasabi ang salvation because mahalaga ang salvation. Because that is the salvation from the lake of fire. So today is the day of salvation. Huwag mong ipagpabukas. Bakit? Kasi hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Maraming namatay ngayon sa coronavirus. Hindi nila alam na yan na ang kanilang panahon. So hindi natin hawak ang buhay natin. Repent and return to the Lord. Hallelujah. Kailangan maraming maligtas. Kailangan marami ang maniwala sa ating Panginoon. I believe, inalaw ng Panginoon ang coronavirus na ito para maging warning sa mga tao. At ipaalam sa mga tao na mayroong Diyos na buhay, the Creator of heaven and earth. At ang Diyos na yan ang nagmahal sa iyo. He loves you so much, so much. God so loved the world. He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish into that lake of fire, but will have an everlasting life. Gusto kang makasama ng Panginoon sa everlasting life. Yan po ang mensahe ngayon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Nangusap ka po sa bawat puso, sa bawat kaluluwa. Lord, we repent of every sin. Patawarin mo kami sa lahat ng mga kasalanan. Alam namin binayaran mo na ang mga kasalanan namin doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw na walang kasalanan, dinala mo ang aming kasalanan dyan sa krus, ang parusa sa amin. Dapat ay sa amin, pero ikaw ang tumanggap ng kaparusahan. Para kapag kami naniwala, mayroon kaming kapatawaran. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Binubuksan namin ang aming buhay, ang aming puso. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Baguhin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng bagong buhay na pagkatapos ng coronavirus na ito, meron kaming bagong buhay sa iyo at hindi na kami matatakot. Thank you, Father. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for the Word. Mga salita mo, Panginoon, kayamanan sa aming buhay. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for your Word. Salamat sa mga warning mo sa amin. Lord, pagpalain mo ang mga nakarinig, matanggap nila ito ng buong puso. In the name of Jesus. Amen and amen. So sa mga pamilya, sa mga nakinig ngayon, at may mga Kristiyano sa inyong mga pamilya, i-consolidate niyo sila. Paliwanag niyo ang love of God, salvation. Paliwanag niyo ang faith. Paliwanag niyo ang Word of God, yan ang mahalaga. Basahin nila ang salita ng Diyos. Basahin nila ang Bible. Okay, consolidate them. Gawin yung cell group yan, yung mga tahanan nyo. Even kahit once a week. Magtipon-tipon kayo dyan, paliwanag nyo yan. Amen. Paggamit kayo sa Panginoon, sapagkat sabi ng Panginoon, I know your works. Alam ko may ginagawa ka.
So dapat tayo may ginagawa sa ating Panginoon para magkaroon naman tayo ng mga reward, crowning sa ating Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig. Hallelujah. And next Thursday, pagpapatuloy natin. This is not a simple message kasi ito'y warning ng Panginoon in these last days. Because the book of Revelation is the message of God in the last days. Sabi ng Panginoon, kung sino man ang may pakinig, ay makinig. So hindi ito simple, kailangan pag napakinggan nyo ito, i-apply nyo sa inyong buhay. Kasi walang kwenta kung nakinig lang tayo, hindi naman natin isinabuhay o hindi natin ini-apply sa buhay natin. I-apply nyo para magkaroon ng kabuluhan yung inyong napapakinggan. So God bless you all. Pagpalain kayo ng lahat ng Panginoon sa inyong mga tahanan dito sa Pasig, sa Batasan, kung sino mang nakikinig ngayon, kahit sa ibang bansa, pagpalain kayo ng Panginoon, and we believe God is protecting you right now. We are praying for you. Hallelujah. Do not be afraid. Hindi tayo dapat matakot. Amen. Because God is with us. He is the Emmanuel. God is with you. Thank you. God bless you all. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sunday, makinig din tayo sa Sunday message. Mayroong sasabihin ng Panginoon sa inyo sa Sunday. Amen. Take the opportunity. Hear the word of the Lord. Amen.